Matthew 9:12-13. In the book of Matthew 9, 12-13, it says, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but the sinners." Again, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but the sinners. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin niyo sa inyong katabi, ating Diyos ay banal. At kayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord. Ako po'y natutuwa at nagagalak na makapiling po kayo sa oras na to upang dalhin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Revival. Revival. What is revival, mga kapatid? Ang revival, paglakas, pagbuti, paggaling. Ito po, mga kapatid, nagpapatunay at nagpapakita na ang tao ay nanghihina sa kanyang sarili, ay kailangan niya ng tagapagligtas, kailangan niya na paggaling. Ang tao ay nagkakasakit. Sabihin natin nagkakasakit sa katawan, ngunit meron ding sakit ang kaluluwa, ang spirito. Kaya, mga kapatid, ang revival, malawak ang ibig sabihin, spiritual awakening. Ito ay muling pagkabuhay sa espiritual. Ang tao, mga kapatid, ay nakakalimot. Ang tao ay nakakasala at kailangan niya ang hipo ng presensya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinabi po sa 2 Chronicles 7:14, in that beautiful Old Testament verse, if my people that are called by my name shall humble themselves and pray, and turn away from their wicked ways, and seek the face of the Lord, the Bible says He will hear. Those humble people, mga kapatid, na magpapakumbaba sa Kanya at Kanya pong paghihilumin ang problema ng bansa at ang mga patay bubuhayin niya, mga kapatid, ang mga may kasalanan na Kanyang patatawarin, nagkakaroon ng revival at ng paggaling at pagbuti at paglakas ang ating bayan. At ang bayan consists of us. At yan po ang pangako, mga kapatid, sabi po sa 2 Chronicles 7:14. Mga kapatid, mga kaibigan, we cannot have corporate revival without individual revival. Ang titulo po ng ating mensahe sa umaga ding ito, micro-revival, revival starting from the individual. Micro-revival, which is revival starting from the individual. Because again, we cannot have corporate. Ang revival ng church ay hindi natin mararamdaman kung ang tao na nakasama ng church na yan ay hindi nagsimula sa kanya yung revival na ito. Muling pagkabuhay, muling pagkalakas, mga kapatid, muling pagbuti na galing sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In Mark 8:22-25, meron pong kwento dito, mga kapatid, ang Biblia para makita natin ang kalagayan ng tao. No? Nung ang kalagayan ng tao dito, mga kapatid, sa mundong ito, may tatlong klase. Ayon sa ating pong babasahin. Mark 8:22-25. Sinabi rito, and they came to Bethsaida, and they brought the blind man to him. Merong bulag na inalalayan nila at inilapit sa ating Panginoon Jesus. At dito po, mga kapatid, he entreated him to touch him. Pinakausapan nila ang ating Panginoong Hesukristo na hipuin ang bulag na ito.
taking the blind man by the hand. Inalalayan. Kasi nga bulag. Inalalayan patungong kay Kristo at pinakiusapan ng ating Panginoon Jesucristo na ipandong ang kamay niya para gumaling ang bulag na ito. At ang sabi rito, taking the blind man by the hand, he brought him out of the village, and after spitting on his eyes, linuraan ng Panginoon ang mga matang bulag ng bulag, at ang bulag, mga kapatid, hallelujah, laying his hands upon him, he'd ask him, "Do you see anything?" Meron ka na ba nakikita, ikaw na bulag? Ang sabi, mga kapatid, ng bulag, "Do you see anything?" And he looked up and said, "I see men, for I see them like trees walking about." Then, mga kapatid, again, he laid his hands, hallelujah, upon him, and he looked intently, hallelujah, and was restored and began to see everything clearly. Woo, hallelujah, praise the name of the Lord. Ano po? Bulag, mga kapatid, dinala kay Kristo, pagkaalis niya mula sa presensya ng Panginoon, nakakakita na ng malinaw. Pero bago po siya, mga kapatid, nakakita, kailangan muna niya dalhin kay Kristo. Amen. Dito po sa ating pong narinig na kwento, batay po sa sinulat ni Marcos 8:22 hanggang 25, Mark 8:22 to 25. Three kinds of people ay ating pong makikita rito. Number one, the blind man. Ang blind, mga kapatid, ito po ang mga tao sa ating mundong ito na bagamat nakakakita, physical, pero bulag. Paano yan nangyari, mga kapatid? 2 Corinthians 4:4, whose minds the God of this age has blinded. Nakakakita sila sa physical, pero spiritually sila po'y bulag. At ang sabi po rito, whose minds the God of this age, or yung Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, bumulag sa kanila, who do not believe, lest the light of the gospel should shine on them. Meron pong pumipigil sa mga tao na makakita upang manatiling bulag ang taong ito. At ito po, mga kapatid, ang karamihan sa mundo natin, mga kapatid, the blind. They need people like you and me to bring them, hallelujah, aalalayan natin at ihaharap natin sila sa Panginoon para sila makakita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ikalawa, we see people that look at other people as trees. Merong mga tao, mga kapatid, ang tingin nila sa kanilang kapwa ay less than a person. Para sa kanila, itong taong ito ay nasa posisyon siya na gusto ko. My plan is to, replace him, replace her. My career, I want to grow. At gusto ko na itong taong ito mawala rito. You don't treat the person as a person, but probably a tree. Kasi yun yung nakita, mga kapatid, ng bulag nung siya nakakakita na unti-unti. Naririnig niyo, mga kapatid, sinasabi ko? Yung kwento natin kanina, yung nakita niyang mga tao parang puno raw. So in other words, the second class of people or type of people that we're referring today ay yung mga tao na tingin niya sa tao, hindi tao, kundi balakid, competitor, asungot, at naiisip niya, gusto niyang putulin para matanggal yung balakid na yon. Gusto niyang kumuha ng ano patawag doon, yung pamputol ng troso? Chainsaw. Zzz, wala ka na. Okay na. Gagawin ko na yung gusto ko. Looking at trees, mga kapatid, as people. We are created in the image of God. Ang tingin natin sa tao, dapat tao. Tulad ng pagtingin ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pero dito sa ikatatlo, mapapansin ninyo, these are people who see clearly.
Ito yung mga tao na mula sa pagkabulag, tinats ng Panginoon, at yung kanilang nakikita sa paligid, malinaw na malinaw. Ito po yung mga taong binago ng Panginoon. Ito yung mga tao, mga kapatid, na ang sabi ay, dati ay bulag, pero ngayon nakakakita na. Sino po mga kapatid marunong maglaro sa inyo ng golf? Ang golf, mga kapatid, ay magandang laro. Mananalo ka rito kung mas mababa ang score mo. Iba yung golf sa bowling. Ang bowling, paramihan, no? Pataasan ng score. Di ba pagka nakaka-strike ka, masaya ka, di ba? Kasi kumbaga baka umabot ka ng 300 perfect score sa bowling. Now, bakit ko inopen sa inyo ang golf? Alam niyo mga kapatid, pagka ang isang golf course ay napaka challenging at maraming obstacles. Ito yung nakapagbibigay challenge dun sa naglalaro. Pag ikaw maglalaro sa isang golf course na wala man lang challenge, bakit ka pa maglalaro? Kaya yung nagpapagaling sa isang golf player ay yung kung gaano kaganda at kahirap gupuin yung golf course na yon. Na kung mas konti lang ang palo mo, mananalo ka. So, pababaan ng score yan. Now, kung ikaw naman i-score ng sabihin mo 150 up to 300 sa golf, ang tawag po doon most exercise. Ang dami mong palo para lang magupo mo at manalo ka at matapos mo yung course. Sa bowling, iba naman. Mas mataas yung score mo, panalo ka. Ang punto ko dito sa golf, mga kapatid, kaya mas nakakatuwa, mga kapatid, ang laro pagka-challenging. At ang buhay ng tao, mga kapatid, mas challenging, mga kapatid, kung mayroong mga obstacles na tinatawag. Amen. At nung tayo po ay dito sa ikatatlong taong ito, the people who see clearly, who are touched by the Lord, ang sabi nga ng awit, Amazing Grace, how sweet the sound that saved someone like me. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Now, bakit po natin pinag-uusapan ito? Church, we being the church, we symbolize a lot of things. We represent God's people on earth. The church is described as the presence of the Lord, where the presence of the Lord resides. Pero mga kapatid, pagka tayo na mga mananampalataya, iniisip lang natin, mga kapatid, yung nandoon sa mga nasa loob ng church, o tayo lang, we lost the vision of what a true church is all about. Pag sinasabi mong gusto ko revival, kung gusto mo ng revival, ito'y magsisimula sa iyo at hindi mananatili sa iyo lamang. Kundi ito ay kakalat. Kakalat ito, mga kapatid. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Gusto natin lumago ang church. Gusto natin, mga kapatid, na maraming kaluluwa ang maligtas. Gusto natin, mga kapatid, maging encouragement. Pero mga kapatid, bago tayo makapag-encourage ng ating kapwa, tayo muna ang dapat encourage. Tayo muna ang dapat nakakakita, praise God, upang maalalayan natin yung mga bulag na tinatawag. Na hindi naman pwede yung bulag, ang kapwa niya ang siyang magbibit-bit din sa kapwa bulag. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, dito makita natin mga leksyon na pwede pa natin makuha dun sa ating pinag-usapan kanina. The blind, the person that see other persons as trees and not person, when in fact people are created in the image of God. And thirdly, those who are changed by the Lord, those who are
those people who can already see clearly, ay kailangan natin maalala that first, unconditional love and acceptance and forgiveness of the Lord as the primary message of the church. Yan po ang mensahe ng church. That is what we represent. Na tayo po, mga kapatid, ay mga tao na tinatanggap natin ang mga pinadadala ng Lord na mga kaluluwa, mga tao, mga kakilala, mga kaibigan, mga bagong mga tao na nilalapit ng Diyos sa atin, ay atin pong dapat ina-accept and forgive. Hallelujah. Praise God. This is the primary message of the church. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po ng 1 Corinthians 9:16, woe is me if I don't preach the gospel. Or in other words, ang aba ko kung ako'y hindi mag-share o mangaral ng salita ng Diyos. True revival results in repentance and reconciliation. Ang tunay na revival, mga kapatid, ay kailangan makita kung tayo na marunong pa rin magsisi at humingi ng tawad at makipag-reconcile sa ating kapwa. Someone has really made it right with God. Hallelujah. If he is a person who seeks to be reconciled with his own brother and own sister. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag tayo po raw ay isang mananampalataya at alagad ng Panginoon, isa pong ebidensya na tayo po ay tunay na binago na ng Lord kung tayo ay handa nang nakipag-ayos sa ating mga kapwa, mga kapatid, mga mahal sa buhay. At pagka ganyan tayo, mga kapatid, hindi po malayo na yun na rin ang magagawa natin sa iba pang tao. So kung asan man tayo naroon, nandoon, mga kapatid, yung unconditional love na tinatawag. Everybody say, unconditional love. Ito po yung pag-ibig na wala pong bayad at walang kapalit at ibinibigay na lang natin what we call as agape love. Second, mga kapatid, we can't preach the good news and be the bad news. Hindi natin magagawa na kung tayo ay mag-share naman, kasi nga sabi, woe is he. Nakakahiya kung tayo ay nakaramdam na ng pagbabago ng Panginoon sa pamagitan ng mga magagandang mensahe, tayo naman, hindi naman tayo nag-share. Ito naman ang sabi rito, we cannot preach the good news and be the bad news. Anong ibig sabihin nito? Matitisod lang po yung tao na makakarinig ng ating salita kung sa ating ring patotoo ay meron sila makikita. Church, we are to love, accept, and forgive. Just as Christ accept, forgive, and love us. Tama ba po? Are you learning something, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. A new commandment I give to you, that you love one another. I have loved you, that you also should love one another. Binigyan na tayo ng ehemplo ng ating Panginoon na tayo raw ay magmahalan. Second, mga kapatid, Romans 15:7, receive one another just as Christ also received us. Magtanggapan raw po tayo. Amen. Tulad ng pagtanggap ng ating Panginoon sa atin, unconditional. Unconditional po, tinanggap po tayo. Binigyan tayo ng biyaya. That's why we are able to repent. Huwag mo sasabihin dahil ikay mapakumbaba at dahil sa kabutihan mo, kaya mo nakilala ang Diyos. Hindi. Siya pa rin po ang nabigay ng tinatawag na biyaya. Kaya tayo nakalapit at nakapaghingi ng tawad sa Kanya. That's why we're able to reconcile because of the grace of the Lord. Siya pa rin po ang unang nagbigay. Kaya tayo natuto lumapit sa Kanya. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
We have to be revived in order for others to be revived also. Ang sabi po rito, Ephesians 4:32, as God, or forgiving one another as God in Christ forgave you. Na atin na pong naririnig yan, atin na pong alam yan, pero mainam na inyo pong marinig. Kasi mga kapatid, kung tayo lahat dito ay magkakaisa at nagpaplano, nag-organize, kailangan na ating isip ay ayos at tapat, nakatapat dun sa vision ng ating Panginoon, na kung paano niya ginawa yung kanyang pagpapalago ng kanyang kaharian, ganun din ang ating dapat gawin. Mga kapatid, mga kaibigan, love, accept, and forgive. Love, accept, and forgive. As we are loved and accepted and forgiven by God. Napakabuti ng ating Panginoon. Muli, bigyan natin ng pagsambat, pagpupuri ang ating Panginoon. May we represent Him well. Yun ang aking pananalangin sa Panginoon, na atin sana ma-represent o mapakita, mga kapatid, ang Panginoon sa tao na mainam. In 2 Corinthians 5:18, we are said to be, or before 2 Corinthians 5:18, we are called ambassadors of Christ. Tayo po ay representante ng Panginoon sa lupang ito. At pagka ikaw ambassador, kailangan yung representation mo ay nararapat lang para dun sa bansa na yung represent na tinatawag. At mga kapatid, and not bring shame to His name. Na wag sana, mga kapatid, yung kabaliktaran yung mangyari. Alam nyo naman po, naririnig nyo, mga kapatid, marami pong failures sa mga churches, mga kapatid. At ayaw kong banggitin ito, ngunit sa realidad lang, meron pong mga failures na nakikita tayo sa paligid. Pero ang mainam dito, mga kapatid, is makita natin yung magagawa nating maayos. Sure, people fail. Pero mga kapatid, dahil ang Panginoon may maganda siyang ehemplo, yun ang ating sundin para yung failure natin napaka-minimal na lang. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi rito, 2 Corinthians 5:18, reconciling the world to Himself. Reconciling the world to Himself. Meaning to say, binigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Kung meron man, mga kapatid, makikita ang sanlibutan sa church ng Panginoon, ito yung tayo'y lahat nagkakasundo. Kasi ang unang ginawa ng Panginoon, bago niya tayo niligtas lahat, inayos niya talaga. He reconciled the world to Himself. Hindi po siya lumayo na pwede niyang sabihin, ako'y Diyos, ako'y banal. At kung kayo gusto niyong mabuhay ng ganyan, ay nasa inyo. Pero ang Diyos dakila, pumarito siya at pinakita niya, mga kapatid, ang kanyang pagmamahal na naging tao pa para lalo siyang maintindihan ng kapwa niya tao na dapat ganito maging buhay nila. Pinakita ni Jesus ang mabuting ehemplo. Ikatatlo, God is capable of cleansing His own fish. Kaya ng Diyos tayo linisin ng ating Panginoon. Ibig sabihin tayo na isda. No? We are the fish of the Lord. Kaya niya tayo linisin. And of course, it is not within our power, hallelujah, to fix anyone. Hindi po tayo iilusyon na tayo mismo ang magbabago sa tao. It is the Lord who changes people. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It is not within our power to fix anyone. He alone saved us and free us. Kung meron man nagpalaya sa atin mula sa mga kasalanan ating nagawa, ito ang ating Panginoon. Kung meron man nagbago sa atin, ito ang ating Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, tatandaan natin, we have to cooperate.
Kasi kung hindi ka naman nakiisa sa mga sinabi ng Panginoon, puro nakikinig ka lang at nakikiisa ka kunwari, mga kapatid, kailangan tumalab ang salita ng Diyos sa atin lahat. Kailangan ito ma-apply at mangyari at maranasan ng bawat isa. At totoo naman, mga kapatid, sa mga taong nilinis ng Lord, ayaw niya na sa lumang mga gawa. Ayaw niya na sa bisyo. Ayaw niya na sa mga gray areas. Ayaw niya nang manatili dun sa mga alanganin dahil alam niya para sa kanyang sarili, kung ako tunay na Kristiyano, bakit ako lalagay sa alanganin? Gusto ko dun sa gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Church, why did Christ dine with sinners? Bakit natin pinag-usapan ito? Kasi kailangan natin malaman yung pamamaraan ng Panginoon. Paano siya nagdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian? Paano siya nagpagaling? Paano siya nagbigay bagong pag-asa sa tao? Paano? Nakasilamuha siya sa tao. And He dined with sinners. Na tinaasan po ng mga kilay ng mga tao, ng mga nasa religious. Ang sabi nila, bakit hindi ka nakikisama sa amin? Kami na marurunong sa salita ng Diyos. Bakit dyan sa mga makasalanan, yung mga mandurugas, yung mga nagkukuha ng mga tax at mga corruption, etc., dinadagdagan. Ito lang ang tax, dinadagdagan. Bakit dyan ka sumasama? Mga kapatid, mga kaibigan, bago tayo tumuloy dito, paalala ko sa inyo, hindi ibig sabihin, ang Lord, He dined with sinners, He loved the sin of the sinners. That's not the thing. Hindi ibig sabihin, nakiisa ang Panginoon, nakikain sa mga makasalanan, nakiisa na rin siya sa kasalanan na makasalanan. Hindi. Meron siyang misyon. Revival. Revival ang misyon niya. Woo! Hallelujah! Praise God! Kaya nga ganun ang ginagawa ko. Para madala ko kay Lord. Ang tanong, ikaw ang nadala. Kasi hindi ka naman revive. Kulang pa. Tama ba? Kasi kung ikaw revive, sila nadala mo sa Panginoon. Sila ang nabigay mo ng buhay. Sila nabigyan mo ng pag-asa at hindi ka nadamay dyan sa kasalanan at sa kamalian. Pero purihin ng Diyos, hindi tayo nabubuhay nung nakaraan. Nagkakamali tayo at hindi yan pinupuntusan sasabihin, eto na, sira na buhay mo dahil nagkamali ka dati. Hindi po ganun. Kasi ang Panginoon ay nagbibigay ng chance sa atin. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Pero make good next time. Nakakahiya kung yung pagkakamali mo dati, hindi ka pa natuto, madadagdagan pa, ang ibig sabihin, hindi ka talaga natuto. Kailangan natutunan mo ang pagkakamali na yan at ikaw ay ngayon lumakas sa tama. Hindi yung uulitin mo na naman yung mali. Church, why did Christ dine with sinners? It's not because He wants to sin, but He wants to save them. Because He wants to bring revival. He wants to bring healing. He wants to bring prosperity. He wants to bring salvation. Oh, hallelujah! At yung po ang ating layunin kung bakit tayo nag-organize. As a church should be organized. At kailangan tayo nagkakaisa as one body. Ang pinag-uusapan natin yung layunin, yung purpose ng Diyos. At kung paano tayo matalino sa ating sariling katalinuhan, kailangan pa rin natin siya dahil siya naman ang ating sinusunod. At gawain naman niya ito na ating iniikutan. Number 1 is help to the hurting. Kaya pala, ang Panginoon, pwede naman siyang magpadala ng anghel, representative. Bakit siya mismo? Dahil gusto niyang ayusin yung hapdi at yung sakit na taglay-taglay ng tao. At siya personal, face to face, naroon. Presente sa kung saan naroon ang mga taong nangangailangan. Matthew 9:12. It is not those who are healthy who need the physicians, but those who are sick.
Meron pong isang pastor na siya po ay nanaginip na gusto niya talaga nung siya bago-bago pa yung pag-aaral sa kanyang college na career, hindi siya masyado masaya. Pero nag-aral siya sa seminaryo, masayang-masaya siya. Nakita niya yung mga taong mga banal, yung mga taong may takot sa Diyos. Kasama niya, nagpe-pray, hallelujah, napakaganda ng tanawin. At ang sabi niya, gusto ko maging kapitan ng barkong ito na ang pangalan, Gospel Ship. Itong Gospel Ship na to, o gospel na barko na ito na tinatawag, ako ang magiging kapitan. Ang mga kasama ko rito ay mga nananalangin mga tao, mga banal na tao, mga nagpe-fellowship, umaawit ng Christian music, amen, na mga makalangit na awit. At nung siya naman ay bumabiyahe na mga kapatid sa laot at sa dagat, kamangha-mangha ang nangyari. May tumabiron mga kapatid na barko sa tabi ng barko na kanyang minamaneho as a captain of the ship. Grabe, iba yung mga nakasakay. Mga kriminal, mga mamamatay tao, mga lasenggo, mga miyembro ng ibang mga kasarian. At ang sabi niya, bakit ganon? Ano itong aking nakikita? Mamukat-mukat mga kapatid. Bago siya nagising sa kanya mga kapatid, pagkatulog at pagkapanaginip, yung barko pala na yun, doon pala siya ilalagay ng Diyos na kapitan. Yung pala yung tunay na gospel ship. Ang gospel ship, hindi lang po ang laman nito, mga banal. Ang laman nito, lahat ng uri ng tao. Pareho po ang layunin ng barkong banal at yung barkong lula ng maraming makasalanan. Yung pala yung trabaho at gawain ng church. Na yung ating pong mga gusto sanang mangyari na lahat tayo ay maging masaya mga kapatid sa isang church. Sa totoo lang, talagang totoo yung sinabing wala pong perpektong tao. We are all just forgiven. Salamat sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Lahat tayo rito. Hindi natin sasabihin, ikaw napakalaki ng kasalanan mo, ikaw napakaliit ng kasalanan mo, ikaw mabait, ikaw medyo... Iba-iba talaga tayo. Pero ang trabaho natin bilang church, hindi lang manatili sa church, mag-enjoy ng fellowship, kundi we should be a church of the whole, na lahat ng tao. Doon sa mga nangailangan. Maganda ang church, mga kapatid. Kung hindi maganda, wala tayo dito. Mula sa kadiliman, dinalakas sa kaliwanagan. Pero, huwag tayo magsasaya. Na baka isipin natin, yun lang ang gagawin natin palagi. Na tayo maging masaya, mga kapatid, dahil tayo ligtas, dahil tayo pinagpala, dahil tayo ganito. Totoo naman, mga kapatid. Pero meron pala tayong dapat gawin. Kaya pala tayo pinalalakas ng Lord, hindi lang para sa ating sarili, kundi para dun sa mga dapat palakasin. Yung dapat ma-revive. Alam nyo yung taong hinimatay? Dapat i-revive, di ba? Kasi pag hindi i-revive yan, baka matuluyan. Matuluyan siya. Minsan nga, baka mali pa, baka lalo mapabilis eh. Pero mga kapatid, sa totoo lang, merong mga pangyayari na kung meron lang marunong, naligtas sana yung tao. Kaya lang siya ay inatake. Walang nag sa kanya, lang nag-CPR, walang nagbigay ng immediate na atensyon. Naging gulay na po siya. Ngayon buhay siya pero gulay, alagain. Kasi hindi po nabigyan ng first aid. Hindi nabigyan ng unang lunas para yung tao makapanumbalik sa dati niyang kalusugan. Church, why did Jesus dine with sinners? Hindi dahil gusto niya makipag-inuman, matikman yung bagong labas na alak. Hindi po. Para sabihin dun sa kanyang mga kasama, mayroon pang mas magandang inumin galing sa Panginoon. Ito pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw muli. Oh, hallelujah, praise God. Holy Spirit.
the hurting. Jesus never isolated Himself. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo nasa church, hindi na tayo magbabago. Sa totoo lang, dapat tayo yung unang magbago. Kasi hindi lang po tayo para dito sa church, meron tayong gagawin. Kasi pag lumabas ka sa church, yun yung gawain natin tunay. Ang sabi nga ng ating tema, ano yun? Live the light. Isa pamuhay natin ang liwanag or ating ibigay sa kapwa natin ang liwanag. Praise God. At kung ganyan ang ating tema, ang ibig sabihin may liwanag tayong daladala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Help the hurting. Behind every closed door lies a human tragedy or triumph. Totoo yan. Behind itong mga saradong pintuan ng ating mga komunidad, sa likod nito ay marahil sirang pamilya or pamilya naman na mayroon ng pag-asa. Who or what determines the outcome? Paano mababago yung outcome na yun? Sa mga nakasaradong pintuan na yan, na kung saan maaring may trahedyang nangyayari o dili kaya, meron naman tagumpay in process. Only the encounter with God or the lack of it. Ang makapagbabago sa buhay ng tao ay may encounter niya ang Panginoon. Dahil kung hindi, walang pag-asa ang tao. Church, there is a partnership that is happening at tayo po kasama ron. Hallelujah. What determines the outcome? Only an encounter with God or the lack of it will determine the ultimate destiny of a fallen humanity. People need Christ. Kailangan ng sanlibutan ang Panginoon, and He comes packaged inside those who are the children of God. Narinig niyo ako? Kasama ang Panginoon na makikilala ng sanlibutan sa pamamagitan rin natin pala. Package siya sa ating mga buhay. Gamitin mo nga po kami, Panginoon. Lahat po kami. Use us, Lord. Because you came, you dined with sinners to help the hurting. Para tulungan yung mga nabibigatan. Pangalawa, you have compassion. Ang compassion, mga kapatid, na meron ng Panginoon, ay yung habag niya ay napakalalim. In Matthew 9:36-38, He felt compassion. Siya po'y nagkaroon ng habag. The harvest is plentiful, but the workmen are few. Or workmen are few. And therefore beseech the Lord of harvest to send more workers. Kakaunti lang po ang mga manggagawa. Kaya pati po, mga kapatid, ang mga miyembro ay talagang we are enlisting yung mga members even sa church para lalo, mga kapatid, nating mapunuan itong mga pangangailangan na ito, na sana tayo ang maging sagot sa ating pananalangin. Let me be us the answer to our prayer. But hindi po mabilis.
Because we need compassion. Kailangan may compassion ka. Nakikita mo malinaw, naiintindihan mo yung kalagayan niya, kaya naaawa kayo at kaya kayo nahahabag. At hindi mo makikita iyan ng malinaw kung hindi ka revived. Are you listening to me? If you're not revived by the Holy Spirit of the Lord, you will not understand what we're talking about. Pero kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon sa oras na ito, I know you understand because you see clearly the need of people. Nakikita mo, lagpas-lagpasan ang iyong pananaw sa isang tao, hindi lang kung siya papaano maganda, papaano makinis, papaano maganda ang kanyang buhok. Sometimes, mga kapatid, we are enamored by ourselves. Mga kapatid, we look at the cellphone, napakagwapo, napakaganda ko talaga. Tayo lang. Alam nyo, hindi naman masama yun kung grooming ang pinag-usapan. Gusto mo lang talaga maging presentable. Presentable meaning meron ka kasing kakausaping tao at yung tao kailangan ng Panginoon. Gusto mo presentable ka? Probably ganon, okay yun. Pero kung yung sarili mo lang iniisip mo, then kulang na kulang. You have to have compassion. Ang compassion, yung habag sa kapwa mo. Yung nakikita mo na bulag, ligaw sila. At hindi mo sila pinupuntusan, kundi sinasabi mo, kailangan nila ng tulong. Compassion. Matthew 9:36 to 38. Matthew 15:32. It says, therefore, I felt compassion for the multitude because they remained with me. For 3 days they remained with me and they have nothing to eat. Puso talaga ng Diyos ang compassion. Compassionate. Mahabagin. Nasabi niya, walang pakainin itong mga taong ito. Sumusunod sila sa akin para pakinggan ang aking salita. Anong ginawa niya? Dahil siya'y mahabagin. Gumawa siya ng himala. Pinakain niya yung mga gutom, mga kapatid, ng tinapay at may palaman pang isda. Could be tuna or could be sardines, I don't know. But they ate. At ang maganda ron, may sobra pa. Ganyan ang probisyon ng Panginoon. Whew! Hallelujah. Compassion. Matthew 20:33 to 34. And moved with compassion, he touched their eyes, and immediately they regained their sight and followed him. Itong mga pinagaling ng Diyos dito sa Mateo 20:33 hanggang 34, maraming bulag ito. Yung kanina pinag-usapan natin, yung nakakita ng mga tao na parang puno, isa lang yun. Ito, Matthew 20:33 to 34, marami sila. Pinandong ng Lord ang kanyang kamay sa mga mata ng mga bulag at lahat sila nakakita. Bakit niya gagawin yon? He is compassionate. Lord, para kami, Panginoon, magbunga, gawin mo po kaming mahabagin. Tulad mo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And last, called to save sinners. He did not come to call the righteous, but the sinners. Maganda yung mensahe, mga kapatid. Bakit po? It's like a cycle. Dati tayo yung bulag eh. Di natin alam saan tayo pupunta. Salamat at hindi bulag ang nag-guide sa atin. Kasi kung bulag din na nag-guide sa atin, pahamak. Di ba? Sabi ng Bible, ang magdadala ng kapwa bulag sa bulag,
mahuhulog sa hukay. Dinala tayo, makilala natin ang Panginoon. Tama? Bakit para malungkot kayo mga kapatid? Dapat nahahamon tayo. Kasi nasa atin na eh. Naranasan na natin eh. Ang kulang lang yung application. Iba ang ating pananaw. Pananaw natin, yung sariling pananaw natin, nag-iingat tayo. Pero ang Panginoon, anong pinakita niya? Because He loved people. He wants to help the hurting. And dito mga kapatid, He was compassionate. Kaya kung tayo meron pang mga ugali na pumipigil doon, kailangan tanggalin na natin kasi yung estilo ng Lord, ibang-iba eh. Yung estilo niya, maawain siya. He even dined with sinners. Hindi ko naman sinabi sumuong tayo doon sa kadilim-diliman mga kapatid, pero doon sa kung saan na tayo dinala ng Lord na madilim, liwanag ang kailangan doon. At meron tayo na noon mga kapatid. Amen? Live the light. You have to be revived first in order to revive others. And I challenge everyone, huwag tayong manatili mga kapatid na happy because we are already saved. Right? We're safe. We're being prosperous. Yung mga ginawa natin mga kapatid, atin na pong nakikita yung mga matotoo, nag-iikapo ka, gumagawa ka ng mabuti, ayos naman mga kapatid. Pero ang sabi rito, the Lord did not come for righteous. Anong ibig sabihin? Linigtas mo kami pero hindi mo rin pala kami mahal? Wala naman sinabing ganun eh. Mahal pa rin tayo ng Lord pero meron pa siyang ibang agenda. Yung iba pang mga bulag. Yung iba pang nasa madilim. May magagawa tayo. At yung magagamitin ng Diyos, yung mga nakikinig na sa atin. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, nakikinig na sila sa atin, kausap na natin sila, mga kaibigan natin sila. At kung merong makikinig sa ating pag-share, sila yon. At hindi nila tatalikuran basta-basta kasi kaibigan kanila. Kakilala nila kayo, kaklase nila kayo, kapitbahay nila kayo. Baka nautangan na mga kayo mga kapatid eh. Kaya siguro parang tingin mo sa kanya, puno na lang kasi. Yung umuutang di nagbabayad. Aminin natin sa totoo, pero tao pa rin yun. Pag binalikan mo yun, napakabilis mga kapatid ng kausapin kasi alam niya may atraso siya. That's just one of the many ways to shine the light. Hallelujah. But first, you should not have a blinking light to begin with. Kailangan ikaw ang revive muna para yung taong lalapitan mo ma-revive din. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Called to save sinners. Yung pala, siya pala ay tumatawag sa mga taong makasalanan. At eto tayo, kailangan buksan natin ang pintuan ng church. Buksan natin ang ating mga tahanan. Higit sa lahat, buksan natin ang puso natin. At patuloyin natin yung mga kaluluwa. If you need to dine with sinners, that is the way to share the light. Kasi kung tayo lahat dito, nasa liwanag na, nakasisilaw na yung liwanag. Kaya nga siguro yung mga taong bisita, pag hindi nila alam, parang ayoko magpunta dyan, tumataas ang balahibo ko. Naririnig nyo yung ganong reaksyon? Sobrang liwanag. Pero kung unti-unti mo na siyang sinabihan, ganito yan. Dati, Brad, ganyan rin ako. Saan ba ako nagsimula? Hindi ko kilala ang Lord dati, pero meron nag-share. Tapos ganito nangyari. Tapos buong pamilya na namin, mula sa tatay, nanay, pati lola na sama na rin, dito ganyan, etc. Kaya, bago siya pumunta rito, may idea na siya, hindi na siya nagugulat. Pag nandito na siya, ayun, naintindihan niya na. Bakit ganon?
If you are in Christ, you are what? A new creature. Bago ka nang nilalang. Hallelujah. Thank you, Jesus. These people are spiritually dead and they need the Lord. And they will face eternity in hell without Him. The field is white unto harvest. Who cares? Sino ba ang talagang nagbibigay importansya rito? Judas. Sino po? Hindi po si Judas Iscariote, hindi Ang ibig ko sabihin, Judas, sino ang nag-iisip? Who is worrying about these people? Tayo. We are also concerned. Kasi yung pala yung unfinished business natin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa salvation, Panginoon. Salamat sa fellowship, Panginoon. Salamat sa ministry, sa worship, sa evangelism, sa ministry. Salamat. Pero meron pala tayong gagawin. Spread revival to others, which started in the individual. Sa atin nagsimula. Church, evangelism through compassion is a must. Isa pong tanong, mga kapatid, bago tayo magtapos. Naalala niyo pa yung preaching natin 3, 2, or 1 week ago? Now, for those who are not, who wasn't able to attend, of course, hindi mo alam yung preaching. Or probably hinabol mo na lang dun sa ating virtual. And that's the reason why we have virtual. It is for the consumption of the church. Na kahit hindi maka-attend, nandun pa rin, makarinig. Naalala niyo pa ba? Yung living to impress God is our humble pursuit 3 weeks ago. Bakit ko i-impress ang Diyos? Bakit hindi? Ginawa ni David. Wala naman nagsabi kay David, gumawa ka ng church. Nasa puso niya, sabi niya, yung tolda, iniihip ng hangin. Ayun yung presensya ng Lord. Hindi, kailangan gumawa ako ng templo para sa Panginoon. Ay namangha ang Diyos, mga kapatid. Tama ba? Naalala niyo yung preaching na yun? Tapos si Zaccheo. Maraming mga nilokong tao. Ang sabi niya, 4 times ko babayaran yung mga niloko ko. That is, how many percent? That's even higher than the 20% requirement of the law of Israel. Paano hindi mamamahanga ang Diyos dun? Di ba? So, ibig sabihin, mayroong mga kilos na pwedeng bigyan ng paghanga ang Panginoon sa kilos natin. Kasi sa Kanya rin naman ang galing. Pero mga kapatid, kailangan naalala natin yung mga mensaheng yan. Kasi dun sa ating pong mga gagawin na mga meeting ng youth, ladies, men, pagka kayo nagtitipon-tipon, maganda rin pag-usapan nyo yung mga preaching na atin na pong napag-usapan. Hindi po tayo kukuha ng mga preaching sa labas, kundi dun sa ating church na kung saan meron ng salita ang Diyos sa atin, doon pa lang ay napakayaman na po, napakasustansya na po ng ating pwedeng pag-usapan. Naalala niyo yung your role as a disciple? Na kung saan replicating Christ, mga kapatid, at replicating Christ's example, love, listen, discern, and respond. Di ba? How about steadfastness amid inconsistency? Itong nakaraan lang na linggo. Parang di nyo naalala, no? Yung 12 spies, naalala nyo? Kahit unfaithful ang tao, siya faithful. See? So doon pa lang napakayaman na po ng mga mensahe na meron tayo. Ang tanong, kung mayaman na po yan, i-share na po natin sa iba. Kasi
taglay-taglay natin bilang mga alagad ng Panginoon, bilang mananampalataya, ang liwanag ng Panginoon. Kung ikaw ay nagsisi na nabautismohan sa pangalan ni Hesukristo, nakapagsalita na ng iba't ibang wika, napuspos na ng banal na Espiritu, na nabubuhay ng banal, handang-handa ka na para maging sundalo ng Panginoon. Soldiers of Christ. Ay, ano pala yan? Mga youth pala yan. Pero tayo bilang mga tao ng Diyos, we can also be called soldiers. Yung soldier, S-O-U-L-D-I-E-R. Soldiers of Christ. Woo! Hallelujah! Church, my prayer to the Lord is bigyan tayo ng puso na mahabagin. Yung maramdaman natin yung nararamdaman ng iba. No? At kakaiba yon kasi yung nararamdaman mo, naramdaman na rin natin dati yan. Hindi siya yung parang artista ka na i-research mo pa. Paano mo ba mararamdaman yung para mo mailabas yung rolyo na gusto mong ipakita sa pelikula? Hindi ganun eh. Naramdaman na natin to eh. Nakakapa-kapa tayo dati, ngayon nakakita na tayo. Salamat sa Panginoon. Now it's our turn to bring someone who is blind and bring him, like what we read a while ago, to the Lord. That surely, ito naman ang maganda, walang bulag na manatiling bulag pagkatunay niyang na-enkwentro si Jesus. Walang pumapalakpak. Lahat dito, lahat ng hinawakan niya, bulag, nakakita. Kaya ako sinabi, yung tunay na naka-enkwentro kay Lord, baka kasi nagpunta dyan hindi kasi baka makakahanap ako ng trabaho dyan sa church na yan. Marami silang mga networking dyan, baka makasama ako, makahanap buhay. Iba yung layunin. Pwedeng mawala yun, pwede siya muling makalimot sa Lord. Pero yung mga bulag talaga, naghahanap na makakitang maliwanag, sa liwanag, lumapit kay Kristo. Otomatiko yan. Otomatiko. Kaya magbumula sa atin. Pagka ikaw nagduda, wag ka na mag-share. Nagduda ka na eh. Kailangan ikaw mismo, kumbinsido ka. Pag kumbinsido ka, maliligtas yung mga dapat iligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, give us the heart of compassion. If we are going to make the Great Commission fulfilled in our lifetime, we must have revival to change the hearts, or our hearts, from self-centeredness and self-sufficient ways. Kailangan sa atin talaga muna magsimula ang pagbabago. Yung self-sufficiency, na kaya na natin, matalino ako, or self-centeredness, kailangan maging selfless tayo. Niisip mo na yung iba. Hindi na yung sarili mo. Kasi nagawa na ng Lord eh. He is not calling you anymore because you're become righteous already. Ang tawag nga dun sa ating Bible study, naalala nyo, justified once, sanctified every day. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.